Mga minamahal kong ginang, kung kayo po ay mahigit 60 na, nais ko po kayong makausap ng prangkahan. Ito ay tungkol sa isang bagay na maaring nakakagulat, ngunit tunay na maaring magbago sa inyong pakiramdam sa araw-araw. Pag-usapan natin ang almusal, partikular ang mga prutas na buong buhay nating sinabihan na pundasyon ng isang malusog na simula. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang mismong mga prutas na yon na pinagkakatiwalaan ninyong magpapanatili ng inyong lakas at balanse ay maaaring ang tunay na dahilan kung bakit kayo ay bumabagal, nauubusan ng enerhiya, pagsapit ng tanghali, at nababawasan ang inyong kumpiyansa. Ang tinutukoy ko ay ang mga prutas na palagi ninyong pinaniniwalaan. Nakakampi ninyo saging, ubas, orange juice at pakwan. Ito ang mga karaniwang pang-umagahan na inakala ninyong sumusuporta sa inyong mga buto, panunaw at pangkalahatang sigla. Ang matigas na katotohanan ay maaring tahimik nilang sinisira ang inyong pambabaeng kalusugan sa bawat kagat. Ang pangalan ko po ay Dr. Mila de la Paz at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan, pagkatapos ng menopause, ginugol ko ang mahigit 30 taon sa pagtulong sa mga kababaihan na maibalik ang kanilang hormonal balance, mabawi ang kanilang enerhiya at muling matuklasan ang sigla na inakala nilang ninakaw na ng edad. Nakasama ko ang libu-libong kababaihan, mga dating professional leader asawa at ina na dumating sa aking opisina na may parehong tanong. Bakit hindi ko na maramdaman ang dati kong sarili? At sa paulit-ulit na pagkakataon, isa sa mga hindi napapansing salarin ay wala sa kanilang medicine cabinet. Ito ay nasa kanilang plato tuwing almusal. Mukhang mahirap paniwalaan, hindi po ba? Na ang isang bagay na kasing inosente at natural ng prutas ay maaaring sumasabotahe sa inyong mga hormone at metabolismo. Ngunit iyan mismo ang ipinapakita ng siyensya na nangyayari. Ang pinakamasama pa ay hindi ito pinag-uusapan ng karamihan sa mga doktor. Sa artikulong ito, ibubunyag ko ang 5 mapanganib na kombinasyon ng prutas at 10 partikular na prutas na dapat ninyong iwasan sa umaga kung nais ninyong protektahan ang inyong enerhiya, inyong mood, at ang inyong pagkakakilanlan bilang isang babae. At sa pagtatapos, ibabahagi ko rin kung aling mga prutas ang tunay na makakatulong na maibalik ang hormonal harmony at magpasiklab ng inyong sigla. Kaya samahan ninyo ako dahil ang matututunan ninyo ay maaaring magbalik sa inyo ng mga umagang namimiss ninyo at ng lakas na nararapat sa inyo. Bago tayo magsimula, kung seryoso kayo sa pagprotekta sa inyong kalusugan at pagbawi ng inyong sigla pagkatapos ng edad 60, siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi ninyo mapalampas ang anumang payong suportado ng doktor na idinisenyo para sa mga babaeng tulad ninyo. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, i-type ang BUN sa comments. Kung hindi naman, i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko pa kayo mas mapaglilingkuran. Sige, simulan na natin sa pinakaunang prutas na pinaniniwalaan ng karamihan sa mga babaeng mahigit 60 na malusog. Ngunit maaaring tahimik na umuubos ng inyong enerhiya at nagpapalapad ng inyong baywang tuwing umaga. Nakalagay ito sa milyon-milyong kusina at malamang kumain na kayo nito ngayong linggo nang walang pag-aalinlangan. Ang tinutukoy ko ay ang saging, lalo na ang mga sobrang hinog. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng inyong katawan kapag kumakain kayo nito sa umaga. Unang pares, saging at mangga. Ang mga lihim na maninira ng hormones. Hayaan ninyong ibalik ko kayo sa isang umaga na malinaw kong natatandaan. Nasa kusina ako sa aming bahay sa Quezon City, nakatayo sa harap ng counter, nagbabalat ng saging. Tamang-tama ang pagkahinog, malambot, matamis at may mga brown spots, at isinama ko ito sa aking breakfast smoothie nang walang pag-iisip. Tutal ang saging ay dapat malusog, hindi ba puno ng potassium
mabuti sa puso, at magaan sa tiyan. Tulad ng maraming kababaihan sa aking edad, pinagkatiwalaan ko ang gawaing iyon sa loob ng mga dekada. Ngunit ang hindi ko alam noon at ang hindi pa rin napagtatanto ng karamihan sa mga babaeng mahigit 60 ay ang saging, lalo na kapag sobrang hinog at kinakain sa umaga, ay may ginagawang lubhang mapanganib sa loob ng inyong katawan. At ginagawa niya ito ng tahimik. Ito ang nangyayari habang nahihinog ang saging. Ang kanilang mga starch ay nagiging simpleng asukal. Ibig sabihin, habang tumatamis at lumalambot ang mga ito, mas maraming asukal ang mabilis nilang ibinubuhos sa inyong dugo. Kapag kumain kayo ng saging na walang laman ng tiyan, lalo na sa umaga, kung kailan pinakadelikado ang balanse ng hormones ng inyong katawan, nagdudulot ito ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Ang pagtaas na ito ay pumipilit sa inyong pancreas na maglabas ng isang alon ng insulin upang ibalik sa balanse ang lahat. Ngunit para sa mga babaeng mahigit 60 ang bugso ng insulin na yon ay may malaking kapalit. Hindi lamang nito nire-regulate ang blood sugar, naglalagay din ito ng stress sa inyong buong hormonal system. Maaari nitong pataasin ng cortisol, ang inyong stress hormone, na nagsasabi sa inyong katawan na mag-imbak ng taba sa paligid ng inyong tiyan. Ginugulo nito ang maselang sayaw sa pagitan ng estrogen at progesterone na maaaring magpalala ng mood swings at brain fog. Sa madaling salita, ang tila magaan at malusog na almusal ay naghahatid ng isang tahimik na dagok sa inyong hormonal grace araw-araw sa bawat kagat. At hindi lang diyan nagtatapos. Ang saging na yon ay naghahanda rin sa inyo para sa isang pagbagsak ng enerhiya mamayang umaga. Maaring makaramdam kayo ng talas at sigla pansamantala, ngunit pagsapit ng tanghali, bumababa ang inyong enerhiya, lumalabo ang inyong focus, at ang inyong natural na sigla ay parang wala na. Nagsisimula ninyong isipin na ito ay dahil lang sa pagtanda. Sinasabi ninyo sa inyong sarili, ganito lang talaga ang buhay pagkatapos ng 60. Ngunit hindi. Ito ay dahil sa almusal. Ngayon hindi ko sinasabing hindi na kayo maaaring kumain ng saging, ngunit kailangan ninyong maging matalino. Huwag kailanman kumain nito nang walang laman ang tiyan. Kung kailangan ninyong isama ang saging sa inyong araw, kainin ito pagkatapos ng isang pagkaing mayaman sa protina o ipares sa malusog na taba tulad ng mani o plain Greek yogurt upang pabagalin ang pagsipsip ng asukal. At anuman ang gawin ninyo, iwasan ang mga sobrang hinog na saging sa umaga. Ang pinsala ay maaaring mabagal, ngunit ito ay totoo at ito ay naiipon ng mas mabilis kaysa sa inaakala ninyo. Ngunit hindi lang saging ang matamis na salarin na labis na pinagkakatiwalaan ng mga kababaihan. Pag-usapan natin ang isa pang tropikal na prutas na mas mapanlin lang dahil hindi lang nito pinapataas ang inyong blood sugar. Naglalagay ito ng mabigat na pasanin sa inyong atay hormones at metabolic health mula sa loob. At ang pinakamasama, iniisip ng karamihan sa mga kababaihan na nakakatulong pa ito sa kanila na manatiling payat. Mangga. Makatas, matamis at gininto ang mangga. Paborito ito sa halos lahat ng kultura at tulad ng marami sa inyo, lumaki akong iniisip na ito ay isang regalo mula sa kalikasan. Ngunit ang mangga, kapag kinain sa maling oras at sa maling paraan, ay hindi ligtas. Lalo na para sa mga tumatandang kababaihan. Ito ang dahilan kung bakit partikular na mapanganib ang mangga. Puno ito ng fructose, isang partikular na uri ng asukal na halos lahat ay pinoproseso ng inyong atay. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga atay ay nagiging mas sensitibo sa stress at hindi na gaanong epesyente sa pagtunaw ng asukal. Kaya kapag kumain kayo ng mangga sa umaga, ang sobrang fructose ay tumatama ng husto sa inyong atay. Ang resulta, nagsisimulang mag-imbak ng taba ang inyong atay, nagkakaroon kayo ng insulin resistance, at lumalala ang hormonal chaos sa inyong katawan. Sa paglipas ng panahon, ang pagbabagong ito ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong mood o enerhiya.
Direkta itong nag-aambag sa matigas na taba, sa tiyan na pinoproblema ng napakaraming kababaihan pagkatapos ng menopause. Maaaring hindi ninyo ito maramdaman kaagad, ngunit mapapansin ninyo ang maliliit na pagbabago. Sumisikip ang inyong paboritong pantalon. Tumatindi ang inyong pagnanasa sa matatamis na pagkain. Humihina ang inyong enerhiya at iisipin ninyo, siguro bumabagal lang ang metabolismo ko. Ngunit hindi. Ito ang nakatagong epekto ng paulit-ulit na sobrang asukal na nagsisimula sa mangga na inakala ninyong malusog. Ang masama pa mabilis, matunaw ang mangga, tulad ng saging. Ibig sabihin, mas maaga kayong magugutom, hahanap ng mas maraming merienda, at ipagpapatuloy ang siklo ng pagtaas ng blood sugar at pagbagsak ng hormones na nagnanakaw ng inyong sigla bilang isang babae. Kaya ano ang dapat ninyong gawin? Tulad ng saging, hindi ko hinihiling na alisin ninyo ang mangga sa inyong buhay magpakailanman. Ngunit dapat ninyo itong ituring kung ano ito isang panghimagas, hindi isang pagkaing pang-almusal. Kung nasisiyahan kayo, sa mangga ireserba ito para sa pagkatapos ng tanghalian o hapunan, kung kailan mas matatag ang inyong blood sugar at mas handa ang inyong katawan na harapin ito. Huwag kailanman kumain ng mangga ng mag-isa. Laging isabay ito sa mga pagkaing mayaman sa protina or fiber na nagpapabagal sa panunaw at pumipigil sa pinsala sa hormones. Ang saging at mangga, ang mga lihim na maninira ng hormones, ay tahimik na nagnanakaw ng sigla, metabolic health at enerhiya ng mga nakatatandang kababaihan araw-araw. Mukha silang hindi nakakapinsala, masarap ang lasa, ngunit sa loob ng inyong katawan, sinisira nila ang inyong pambabaeng kalusugan sa bawat umaga. At kung sa tingin ninyo ay nakakabahala, nayan hintayin ninyo hanggang marinig ninyo kung ano ang mangyayari kapag sinimulan ninyo ang araw sa susunod na 2 prutas. Maaaring maliliit sila, matatamis at madaling kainin, ngunit tumatama sila sa inyong dugo na parang isang tsunami ng asukal, at ang ginagawa nila sa inyong katawan sa paglipas ng panahon ay isang bagay na nararapat malaman ng bawat babae bago mahuli ang lahat. Pag-usapan natin sila ngayon. 2, pares ubas at pinya. Ang mga nakatagong sanhi ng pamamaga. Dati mayroon akong isang mangkok ng ubas sa aking frigider sa pinakamataas na estante kung saan madali kong makukuha. Pakiramdam ko ito ay isang malusog na pagpili, magaan, matamis at nakakapresko. Kakain ako ng ilang butil habang nagbabasa ng dyaryo. Sa umaga iniisip na may ginagawa akong mabuti para sa aking katawan. Ngunit ang hindi ko alam, ang hindi kailanman sinabi sa akin ng sinuman, ay ang mga inosenteng maliliit na ubas na iyon ay tahimik na sinasabotahe ang isang bagay na mas fundamental kaysa sa aking inaakala, ang aking hormonal stability. Ngayon alam kong maaaring tunog dramatiko iyan. Paano magdudulot ng ganoong klaseng pinsala ang ilang butil ng ubas? Ngunit narito ang katotohanan, ang ubas ay puno ng natural na asukal. Dahil sa kanilang laki at mataas na water content, napakabilis nilang matunaw. Ibig sabihin, ang asukal ay tumatama sa inyong dugo na parang isang alon halos kaagad pagkatapos ninyong kainin ang mga ito, lalo na sa umaga kapag walang laman ang inyong tiyan at ang inyong katawan ay pinaka-vulnerable sa pagtaas ng blood sugar. At sa bawat pagtaas ng asukal na yon, rumaragasa ang insulin para ibaba ito. Ang insulin response na yon ay hindi lang nakakaapekto sa inyong energy levels. Nagtataguyod ito ng pamamaga sa buong katawan. Maaari nitong palalain ang paninigas ng kasukasuan, mag-ambag sa brain fog, at magpasiklab sa mismong hormonal imbalances na nagpapahirap sa buhay pagkatapos ng menopause. Ang resulta sa paglipas ng panahon ay mas ramdam ninyo ang pamamaga sa katawan, mas malabo ang inyong isipan, at ang inyong pangkalahatang pakiramdam ay nagiging mas mabagal, hindi maaasahan, at hindi gaanong malakas. Ngunit ang problema ay hindi halata ang paghina sa simula. Dahan-dahan itong dumarating.
Isang umaga, gigising kayo na medyo mas naninigas ang katawan kaysa dati. Pagkalipas ng ilang linggo, mapapansin ninyo na hindi na kayo kasing talas ng isip sa hapon. Sa huli, hindi na kayo umaasa na gumaan pa ang pakiramdam. At ang pinakamasama, sisisihin ninyo ang edad. Iisipin ninyo na bahagi lang ito ng pagtanda, ngunit hindi. Ito ay dahil sa kung ano ang kinakain ninyo sa almusal nang hindi man lang nababalaan. Kung nasisiyahan pa rin kayo sa ubas, hindi ninyo kailangang tuluyang isuko ito. Ngunit dapat ninyong itigil ang pagkain nito sa umaga. Ang pinsalang idinudulot nito sa walang lamang tiyan ay mas malaki kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga kababaihan. Kung gusto ninyong kumain ng ilang butil, ireserba ito para sa hapon, mas mainam kung pagkatapos ng isang pagkaing mayaman sa protina kung kailan matatag na ang inyong blood sugar. At kapag akala ninyo ay natukoy na ninyo ang pangunahing salarin narito, ang isa pang prutas na mas mapanganib pa dahil nagtatago ito sa likod ng isang tropikal na maskara, ang pinya. Maliwanag makulay, matamis iniuugnay ng karamihan sa mga kababaihan ang pinya sa mahusay na panunaw at malakas na immune system. Ngunit sa ilalim ng masayang anyo nito, ang pinya ay isa sa mga pinaka-agresibong sugar bomb na prutas na maaari ninyong kainin at isa sa mga pinakamasamang salarin para sa mga babaeng mahigit 60 na sumusubok protektahan ang kanilang metabolic health. Ang pinya ay naglalaman ng nakakagulat na dami ng natural na asukal, isang tasa lang ay may mahigit 16 na gramo at halos walang fiber na magpapabagal dito. Kapag kumain kayo ng pinya sa umaga, ang bugso ng asukal na yon ay bumabaha sa inyong dugo, nagpapataas ng inyong insulin at nagpapasiklab ng sunod-sunod na pamamaga. At para sa mga nakatatandang kababaihan na ang katawan ay mas sensitibo na sa asukal, ang chain reaction na ito ay mapanira sa mga hormonal system na sumusuporta sa matatag na mood at enerhiya. Sa loob ng inyong katawan, ito ang nangyayari. Tumataas ang cortisol levels, nakakatanggap ang inyong katawan ng senyales na mag-imbak ng mas maraming taba sa tiyan at bumababa ang inyong sensitivity sa insulin. At sa bawat pagkakataong nangyayari iyan, mas nahihirapan ang inyong katawan na mahanap ang balanse nito. Maaaring nararamdaman pa rin ninyo ang pagnanais na maging aktibo at abala, ngunit hindi na sumusunod ang inyong katawan tulad ng dati. Hindi iyan kakulangan sa willpower. Iyan ay kakulangan sa hormonal balance. Iyan ay ang pulang bandila na iwinawagayway ng inyong katawan. Nakita ko na ang pattern na ito ng napakaraming beses para baliwalain. Ang mga kababaihan ay dumarating sa aking klinika na pagod bigo, minsan ay nahihiya pa. Tumataba sila na hindi nila kayang bawasan, sumasakit ang kanilang mga kasukasuan at wala na silang enerhiya. At sa maraming pagkakataon, ginagawa nila ang lahat ng tama. Nag-ehersisyo, sumusubok kumain ng maayos, umiinom pa ng supplements. Ngunit ang kanilang mga pinipili sa almusal ay tahimik na sumisira sa lahat ng kanilang pinaghirapan, lalo na kung sinisimulan nila ang araw sa ubas o pinya. At narito ang pinakamasamang bahagi, hindi nakakalimot ang katawan. Ang pinsalang idinudulot ng mga prutas na ito ay hindi nawawala sa isang gabi. Dahan-dahan itong naiipon, araw-araw, tulad ng isang mabagal na butas sa gulong. Maaring hindi ninyo ito mapansin kaagad, ngunit isang araw ay flat na kayo at hindi ninyo matandaan kung kailan ito nagsimula. Kung tunay ninyong pinapahalagahan ang pagprotekta sa inyong sigla, kalinawan ng isip at kakayahang magpakita sa inyong buhay, sa paraang gusto ninyo dapat ninyong seryosohin ang mga prutas na ito. Hindi sila masama, ngunit sa maling konteksto, lalo na sa walang lamang tiyan, sila ay mga tahimik na mananabutahe. Mga bombang asukal na nakadisguise at ang inyong kalusugan ang nagbabayad ng presyo. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay mapanganib na, ang ubas at pinya ang susunod kong ibabahagi, ay maaaring mas ikagulat ninyo.
dahil ang susunod na dalawa sa listahan ay madalas na itinuturing na nakakapresko at nakaka-hydrate. Ngunit kapag kinain sa umaga, naghahatid sila ng isa sa pinakamabilis at pinakamapanirang hormonal crash na mararanasan ninyo. Pag-usapan natin sila ngayon. Ikatlong pares orange juice at pakwan. Ang mga likidong mananabotahe. May panahon na ang pagbuhos ng isang basong orange juice ay parang pinakanatural na paraan para simulan ng araw. Halos isang ritual na ito. Uupo ako sa lamesa, pumapasok ang sikat ng araw sa bintana, at ang malamig na baso ng orange juice ay parang bagay na bagay doon. Maliwanag, matamis, nakakapresko, pakiramdam ko ay malusog. Pakiramdam ko ay tama. At kung kayo ay tulad ko marahil, ay lumaki kayong iniisip na ang orange juice ay simbolo ng mabuting kalusugan, puno ng vitamin C, maganda para sa inyong immune system, at perpektong kapareha ng inyong itlog o tinapay sa umaga. Ngunit narito ang masakit na katotohanang kinailangan kong matutunan bilang isang doktor at bilang isang babae sa aking ika-iksanta dekada. Ang orange juice ay hindi ang health drink na ipinaniwala sa atin. Hindi ito isang piraso ng prutas. Hindi ito pampalusog. Ito ay asukal sa likidong anyo. At para sa mga babaeng mahigit 60, ang pag-inom nito sa umaga ay isa sa pinakamabilis na paraan para sirain ang inyong hormonal balance at tahimik na sabutahin ang inyong enerhiya para sa buong araw. Kapag uminom kayo ng isang basong orange juice, lalo na sa walang lamang tiyan, binabahanin niyo ang inyong sistema ng asukal na halos agad-agad na sisipsip. Walang fiber na magpapabagal dito, walang taba o protina na pipigil sa epekto. Ang inyong blood sugar ay tataas sa loob ng ilang minuto at bilang tugon ng inyong katawan ay maglalabas ng napakaraming insulin para ibaba ito. Ngunit dito ito nagiging mapanganib. Ang bugso ng insulin na yon ay hindi lang nagre-regulate ng asukal. Isinasakay nito ang inyong mga hormone sa isang roller coaster. Maaari itong mag-trigger ng hot flashes humantong sa pagbagsak ng enerhiya sa hapon at mag-ambag sa mental fog na pinoproblema ng marami sa atin. Sa madaling salita, ang inyong gawi sa pag-inom ng juice sa umaga ay maaaring nagsisimula ng inyong araw sa isang direktang hormonal attack sa inyong kalusugan. At ang mas nagpapapanganib dito ay kung gaano ito kanormal sa pakiramdam. Hindi kayo agad bumabagsak. Hindi kayo nakakaramdam ng sakit o babala. Ngunit linggo-linggo, buwan-buwan ang inyong enerhiya ay nagiging hindi maaasahan ang inyong mood, ay nagiging mas pabago-bago, lumalala ang brain fog at nagsisimula na kayong tanggapin ito. Nagsisimula kayong maniwala sa kasinungalingan na ito ay pagtanda lang. Ngunit hindi ito pagtanda. Ito ay isang baso ng tubig na may asukal na nagpapanggap na health drink. At nararapat ninyong malaman iyan. Ngayon pag-usapan natin ang pakwan. Dati inirerekomenda ko ang pakwan sa mga kababaihan na gustong manatiling hydrated, lalo na tuwing tag-init sa Pilipinas. At habang ito ay nakaka-hydrate, may mas madilim na bahagi ang pakwan na hindi naririnig ng karamihan sa mga kababaihan. Kita ninyo ang pakwan ay mahigit 90% na tubig, ngunit ito rin ay napakataas sa natural na asukal at mabilis itong matunaw, napakabilis. Kapag kinain sa umaga, lalo na sa walang lamang tiyan ng pakwan, ay maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng blood glucose, halos kapareho ng pag-inom ng juice. At ang kasunod ay parehong pattern, isang bugso ng insulin, isang kasunod na pagbagsak ng enerhiya, pagtaas ng cravings, at isang tahimik na dagok sa inyong hormonal stability. Nagkaroon ako ng mga pasyente tulad ng isang babaeng nagngangalang Corazon na nagsabing kumakain sila ng malalaking hiwa ng pakwan. Tuwing umaga iniisip na gumagawa sila ng isang malusog low-calorie na pagpili. Ngunit nagulat nang ang kanilang sugar cravings ay naging hindi mapigilan at ang kanilang energy levels ay pabago-bago. At nang alisin namin ang pakwan sa kanilang almusal at pinalitan ng isang bagay na nagpapatatag ng blood sugar, ang pagbabago
ay kapansin-pansin. Sa loob ng ilang linggo, naging pantay ang kanilang enerhiya, humupa ang kanilang cravings, at naramdaman nilang kontrolado na nila muli ang kanilang katawan. Ang problema ay hindi ang prutas mismo. Ang problema ay kung kailan at paano natin ito kinakain. Ang pakwan tulad ng orange juice ay isang sistema ng paghahatid ng asukal. Kapag kinain ng mag-isa, hindi nito pinapawi ang inyong gutom, hindi nito sinusuportahan ang inyong mga hormone, at hindi nito pinapasigla ang inyong araw. Sa katunayan, ginagawa nito ang kabaligtaran. Inaalis nito sa inyong katawan ang hormonal stability na kailangan nito para gumana ng may biyaya at enerhiya. At narito ang punto, walang nagsasabi nito. Hindi ninyo ito maririnig sa mga komersyal. Hindi ninyo ito mababasa sa label. Ngunit alam ng inyong katawan. Ang pagbagsak ng enerhiya sa tanghali na nararamdaman ninyo ang nakakabigong brain fog, maaaring hindi ito pagtanda. Maaaring ito lang ang inilalagay ninyo sa inyong katawan bago pa man magsimula ang inyong araw. Kung nasisiyahan kayo sa pakwan, ituring itong isang treat. Kainin ito pagkatapos ng tanghalian kung kailan mas matatag ang inyong blood sugar. Huwag itong gamitin para simulan ang inyong araw. At kung mahilig kayo sa citrus, kainin ang buong orange kasama ang fiber, hindi ang juice. Nakasalalay dito ang inyong mga hormone energy levels at baywang. Dahil narito ang katotohanan kung ano ang inilalagay ninyo sa inyong katawan tuwing umaga, ang nagtatakda ng yugto para sa kung paano gagana ang inyong mga hormone sa buong araw. Kung pinapakain ninyo ang inyong sarili ng asukal na walang laman ng tiyan, para na ninyong sinasabi sa inyong katawan na maghanda para sa isang araw ng pagbagsak at cravings. At hindi ninyo ito mapapansin kaagad, ngunit sa paglipas ng panahon, babayaran ninyo ito ng lahat mula sa inyong kumpiyansa hanggang sa koneksyon ninyo sa sarili ninyong katawan. Ngayon, kung kasama ko pa rin kayo, kailangan kong manatili kayong nakatutok dahil ang susunod kong ibabahagi ay maaaring mas ikagulat ninyo. Ang mga susunod na prutas na ito ay ibinebenta bilang malinis natural at nagpapalakas ng enerhiya. Makikita ninyo sila sa halos lahat ng healthy snack aisle. Ngunit nagdadala sila ng isang nakatagong panganib para sa mga babaeng mahigit 60 na, mas malala pa sa mga napag-usapan na natin. Manatili kayo sa akin. Magpapasalamat ang inyong katawan. Ika-4 na pares mangga at pinatuyong prutas. Ang mga nakatagong maninira ng hormones. Sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na maaaring kakaiba. Pakinggan mula sa isang doktor. Dati mahilig ako sa mangga. Talagang mahilig ako. Meron kasing kakaiba sa mayaman nitong tamis, sa malambot nitong laman, sa paraan ng pagkatunaw nito, sa dila na parang ito ang perpektong regalo ng kalikasan. Sa loob ng maraming taon, naniwala akong may ginagawa akong mabuti para sa aking sarili kapag hinihiwa ko ito at kinakain sa isang mainit na umaga. Pakiramdam ko ay malinis. Pakiramdam ko ay tropikal. Pakiramdam ko ay malusog. Ngunit wala sa mga yon ang totoo. Hindi para sa aking katawan bilang isang babaeng mahigit isinta at tiyak na hindi para sa aking metabolic health. Kita ninyo ang mangga ay kabilang sa mga pinakamapanganib na prutas para sa mga nakatatandang kababaihan, hindi dahil sila ay likas na masama, kundi dahil sa kung paano tumutugon ang ating katawan sa kanilang bigat ng asukal habang tayo ay tumatanda. Ang mangga ay puno ng fructose, isang uri ng asukal na pinoproseso sa isang napaka-partikular at maselang bahagi ng katawan, ang inyong atay. Kapag bata pa kayo at metabolically flexible, kayang harapin ng inyong atay ang fructose na iyon nang walang gaanong problema. Ngunit pagkatapos ng 60 nagbabago ang mga bagay. Bumabagal ang atay, bumababa ang insulin sensitivity, at ang parehong mangga na dati ay tila hindi nakakapinsala ay nagiging parang isang metabolic wrecking ball. Ang nagsisimula bilang isang hindi nakakapinsalang pagkain ay nauuwi sa pagpapasiklab ng isang proseso
na malalim na nakatali sa insulin resistance at pag-iipon ng taba sa paligid ng atay, lahat ng ito ay nagpapahirap na tanggalin ang matigas na taba ng menopausal. Maaaring hindi ninyo ito maramdaman sa araw na kinain ninyo ito, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mabagal na pagtulo ng asukal na yon ay nagsasanay sa inyong katawan na mag-imbak ng taba sa pinakamasamang posibleng lugar at inilalagay nito ang inyong hormonal system sa isang pababang pagbagsak. At kapag nagsimula na ang prosesong yon, para itong isang chain reaction, mas mabagal ang pakiramdam ninyo, hindi gaanong matalas ang isip at mas pagod. Napapansin ninyo ang mas maraming taba sa tiyan na hindi nawawala kahit anong gawin ninyo. Nawawala ang inyong motibasyon hindi lang para sa ehersisyo, kundi sa bawat bahagi ng inyong buhay. At ang pinakamasama, hindi ninyo napagtatanto na ang mabagal na pagkasirang ito ay maaaring nagsimula sa mga mangga na inakala ninyong nagpapanatili sa inyong sigla. Ngayon wala ako dito para hiyain ang prutas. Ang mangga ay maaari pa ring magkaroon ng lugar sa inyong dieta, ngunit dapat ninyong itigil ang pagkain nito sa umaga at huwag kailanman sa walang lamang tiyan. Kung nasisiyahan kayo dito, ituring itong isang panghimagas, maliliit na bahagi pagkatapos ng isang balanseng pagkain kung kailan kontrolado na ang inyong blood sugar. Ngunit kahit ang mangga sa lahat ng asukal nito ay hindi maikukumpara sa susunod kong sasabihin. Dahil habang ang mangga ay isang matamis na prutas, ang pinatuyong prutas ay isang bagay na mas masama pa. Ang pinatuyong prutas pasas dates apricots at kahit ang mga malusog na fruit snacks ay sa totoo lang isang tahimik na pumapatay sa metabolic health ng mga nakatatandang kababaihan. At hindi ko basta-basta ginagamit ang parira lang iyan. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming pasyente ang dumating sa akin sa mga nakaraang taon na nagsasabing, "Doktora, ginagawa ko naman po ang lahat ng tama. Nag-ehersisyo ako, kumakain ako ng malusog, kumakain pa nga ako ng pasas imbes na chips." At kailangan kong sabihin sa kanila ang hindi kailanman sinabi sa akin ng sinuman hanggang sa sinimulan kong pag-aralan ang mga hormonal system ng mga tumatandang kababaihan. Ang pinatuyong prutas ay isa sa mga pinaka-concentrated at walang pananggalang na pinagmumulan ng asukal na maaari ninyong ilagay sa inyong katawan. At ang inyong baywang ang nagbabayad ng presyo para dito. Kapag ang prutas ay pinatuyo, tinatanggal ang tubig, ngunit nananatili ang asukal. Ang natitira ay isang siksik na bombang asukal na tumatama sa inyong dugo na parang isang shot ng syrup. Halos walang fiber na magpapabagal dito, walang hydration na magpapalabnaw dito, at walang babala sa label na nagsasabi kung ano ang ginagawa nito sa inyong mga hormone. At kapag kumain kayo ng pinatuyong prutas na walang laman ng tiyan, lalo na sa umaga, para na rin kayong kumain ng candy para sa almusal. Ang pagtaas ng asukal na yon ay humahantong sa pagtaas ng insulin at ang insulin muli ay gumaganap na parang wrecking ball para sa inyong metabolismo. Itinataguyod nito ang pag-iimbak ng taba, pinapataas ang pamamaga, pinapalala ang brain fog at iniiwan kayong pagod. At gayon pa man sinasabi ninyo sa inyong sarili na kumakain kayo ng malinis. Dahil galing ito sa kalikasan. Ngunit hindi porket natural ang isang bagay ay hindi na ito nakakapinsala. Natural ang arsenic. Ganoon din ang asukal. At para sa mga babaeng mahigit 60, ang pinatuyong prutas ay isa sa mga pinakaminamaliit na panganib sa kanilang kalusugan at sigla. Naaalala ko ang isang partikular na pasyente, isang babaeng nagngangalang Susana, sa kanyang kalagitnaan ng 60s, medyo aktibo at hindi sobra sa timbang. Hindi niya maintindihan kung bakit napakababa ng kanyang enerhiya at kung bakit palagi siyang nakikipaglaban sa sugar cravings. Wala siyang anumang gamot at mababa ang kanyang stress levels, ngunit kumakain siya ng isang dakot ng pinatuyong dates at pasas tuwing umaga kasama ang kanyang kape. Inalis namin ang mga yon sa loob ng 2 linggo. Iyon lang ang kinailangan. Sa pagtatapos ng 2 linggo,
Naging stable ang kanyang enerhiya at naramdaman niya ang isang kapansin-pansing pagbabago sa kanyang mood at kalinawan ng isip. Ganoon kabilis tumugon ang inyong katawan kapag itinigil ninyo ang tahimik na pinsala. Kaya kung nagbubudbud kayo ng pasas sa inyong cereal, kumakain ng pinatuyong apricots sa umaga, o nagdaragdag ng dates sa inyong breakfast bowl, itigil ninyo na. Hindi ninyo ginagawa ng pabor ang inyong katawan. Pinapakain ninyo ang eksaktong proseso na nagpapahirap sa inyong katawan na gumana ng may biyaya. Pinapakain ninyo ang paghina ng hormones, hindi ang kalusugan. Mangga at pinatuyong prutas. Dalawang matamis inosenteng tingnan na pagkain na tila malusog sa labas, ngunit tahimik na sumisira sa inyong metabolismo, nagpapasiklab ng pamamaga sa inyong katawan at iniiwan kayong parang anino na lamang ng babaeng dati kayo at hindi ninyo kasalanan na hindi kayo nabalaan. Ngunit ngayon, mas marami na kayong alam at kung sa tingin ninyo ay masama na, ang mga ito hintayin ninyo hanggang marinig ninyo ang tungkol sa susunod na pares 2 prutas na napaka-inosente na ibinebenta bilang matalinong merienda at malinis na enerhiya. Ngunit para sa mga tumatandang kababaihan, maaaring sila na ang huling pako sa kabaong ng metabolic health. Ang ginagawa nila sa inyong blood sugar at hormonal balance ay lubhang nakakabahala. Pag-usapan natin sila ngayon. 5 pares matatamis na mansanas at fruit mixes. Ang mga pekeng kaibigan ng kalusugan sa umaga. May dahilan kung bakit napakapanganib ng huling pares na ito dahil nagsusuot sila ng disguise. Dumarating silang nakabalot bilang malusog na pagpili, suportado ng mga label tulad ng all-natural, fat-free at low-calorie. Ito ang mga kinukuha ng mga kababaihan kapag sinusubukan nilang gumawa ng mas mabuti kapag gusto nilang gumawa ng matalino at malinis na pagpili. At gayon pa man, maaring mas malaki ang tahimik na pinsalang idinudulot nila sa inyong hormonal health kaysa sa anumang bagay na inilalagay ninyo sa inyong lamesa tuwing almusal. Simulan natin sa matatamis na mansanas. Ngayon wala akong laban sa mansanas. Matagal na itong iniuugnay sa mabuting kalusugan at sa maraming kaso, totoo iyon. Ngunit narito ang problema, hindi lahat ng mansanas ay pare-pareho at hindi lahat ng katawan ay pareho ang pagtanggap sa mga ito, lalo na pagkatapos ng edad 60. Hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan na marami sa mga mansanas na ibinibenta sa mga supermarket ngayon tulad ng Fuji Gala at Honeycrisp ay sadyang pinalaki para maging mas matamis kaysa dati. Masarap sila walang duda, ngunit ang ibig sabihin ng tamis na yon ay mas maraming asukal. At kapag kinain ninyo sila sa walang lamang tiyan sa umaga, pinapataas nila ang inyong blood sugar halos kasing bilis ng juice, lalo na kung walang protina or fiber na magpapabagal sa panunaw. Ang mga mansanas na ito ay maaaring magbigay sa inyo ng mabilis na boost ng enerhiya, ngunit iiwanan lamang ang inyong katawan na nagkakagulo sa hormonal chaos ilang sandali lamang pagkatapos. At para sa mga nakatatandang kababaihan, ang pagtaas na yon ay nangangahulugan ng higit pa sa isang sugar crash. Nangangahulugan ito ng direktang dagok sa inyong hormonal equilibrium. Nangangahulugan ito na maaaring tumaas ang cortisol levels, itinataguyod ang pag-iimbak ng taba, at ang resulta ay isang katawan na mas mabagal, isang isip na mas malabo, at isang pakiramdam ng kagalingan na nagiging hindi maaasahan. Ang pinakamasama ay ginagawa ninyo ito sa inyong sarili habang naniniwalang gumagawa kayo ng malusog na pagpili. Iyan ang nagpapapanganib sa matatamis na mansanas. Mukha silang inosente, kahit nakakatulong, ngunit sa loob ng inyong katawan, gumaganap sila na parang isang lobo na nakadamit tupa. Nagkaroon ako ng pasyente si Diana, 74 taong gulang, matalas pa rin ang isip at aktibo. Sinimulan niyang palitan ang kanyang cereal ng isang mansanas. Tuwing umaga iniisip na pinipili niya ang mas mabuting landas.
Sa loob ng 2 buwan napansin niya ang isang matinding pagbaba sa kanyang enerhiya sa hapon. Hindi na niya naramdaman ang natural na sigla. Tiningnan namin ang kanyang routine at napagtanto na kumakain siya ng isang malaking Fuji apple tuwing umaga nang mag-isa. Walang taba, walang protina, prutas lang. Nang baguhin namin ang gawin na yon, nang lumipat siya sa isang almusal na mas stable sa blood sugar, tumugon ang kanyang katawan. Hindi sa loob ng mga taon, hindi sa loob ng mga buwan, sa loob ng mga linggo. Ngayon ang isa pang banta sa pares na ito ay dumarating sa isang mas modernong pakete, mga fruit mix. Mga pre-cut na pinaghalong prutas, mga frozen fruit bag, mga grab-and-go na lalagyan mula sa grocery store. Nakikita ninyo sila saan man maliwanag, makulay, maginhawa. Ngunit narito ang hindi alam ng karamihan, marami sa mga pinaghalong ito ay puno ng mga prutas na mataas sa asukal, madalas na nakababad sa syrup o pinahiran ng juice concentrate. At kahit ang mga malinis ay madalas na puno ng mga tropikal na prutas na may mataas na glycemic index na nag-aalok ng kaunti o walang proteksyon ng fiber, lalo na kapag kinain ng mag-isa sa umaga. Iniisip ninyong may ginagawa kayong mabuti sa pagsisimula ng araw sa isang makulay na mangkok ng pinaghalong prutas, ngunit sa loob ng inyong katawan, ito ay isang pag-atake ng asukal na nagdudulot ng pagtaas ng insulin, pagkasira ng balanse ng hormones at pagdama ng pamamaga at kawalan ng balanse sa inyong katawan. Ang epekto ay hindi palaging agaran. Iyon ang dahilan kung bakit napakadaling baliwalain. Ngunit bigyan ito ng panahon at ang pinsala ay mahirap ng palampasin. Patuloy na pagkapagod, matigas na pagtaas ng timbang at isang lumalagong pakiramdam na may isang bagay na mahalaga ang nawawala. At nagtataka kayo kung bakit ito nangyayari, gayong kumakain naman kayo ng malusog. Iyan ang malungkot na bahagi. Ang mga pagpiling ito ay nagmumula sa mabuting intensyon. Ngunit sa yugtong ito ng buhay, hindi sapat ang intensyon. Kailangan ninyong maunawaan kung paano gumagana ang pagkain sa inyong katawan ngayon dahil ang inyong mga hormone ay mas sensitibo, ang inyong metabolismo ay mas marupok at ang espasyo para sa pagkakamali ay mas maliit kaysa dati. Ang matatamis na mansanas at mga nakapaketeng fruit mix ay maaaring magmukhang inyong mga kakampi, ngunit kung kinakain ninyo sila sa umaga, sila ay kumikilos na parang mga kaaway. Sila ay mga pekeng kaibigan at ang inyong sigla ang pinaka-naaapektuhan. Bawat kagat ay tila hindi nakakapinsala, bawat higop ay tila malinis, ngunit sa kaibuturan ng mga pagpiling ito ay nagnanakaw sa inyo ng kung ano ang nagpaparamdam sa inyo na isang babae. Kaya ano ang aral dito? Kung kumakain kayo ng mansanas, piliin ang mga berdeng uri tulad ng Granny Smith. Mas mababa ang asukal at mas mataas ang fiber nito. At laging kainin ito kasama ng protina o taba. Huwag kailanman kumain ng fruit mixes ng mag-isa at lalo na hindi bilang pamalit sa almusal. Kung gusto ninyong ibalik ang inyong enerhiya at protektahan ang inyong hormonal health, ang inyong unang pagkain sa araw ay hindi maaaring isang bombang asukal na nagpapanggap na health food. Dahil sa puntong ito ng buhay, wala na kayong oras para sa mga tahimik na pagkakamali. Kailangan ninyo ang bawat kalamangan na makukuha ninyo at nagsisimula ito sa pag-alam ng katotohanan. Ngayon, kung nakarating kayo hanggang dito, nais kong manatili kayo sa akin. Dahil lahat ng napag-usapan natin ay tungkol sa kung ano ang dapat iwasan. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may mga partikular na prutas o mga prutas na maaaring gawin ang kabaligtaran, na maaaring suportahan ang inyong hormonal balance, pagbutihin ang inyong enerhiya at tulungan kayong mabawi ang sigla na inakala ninyong matagal nang nawala. Sa huling bahagi, ipapakita ko sa inyo kung ano mismo ang mga prutas na yon at kung paano gamitin ang mga ito para muling buuin ang inyong lakas mula sa loob.
tapusin natin ito ng malakas. Conclusion at isang aral para sa buhay. Kung nakarating kayo hanggang dito, nais ko po kayong pasalamatan. Hindi lang sa pagbabasa kundi sa pagmamalasakit, sa paglalaan ng oras, upang kwestiyonin ang mga palaging sinasabi sa inyo at sa pagiging bukas sa posibilidad na ang isang simpleng bagay, tulad ng inyong almusal, ay maaaring pumipigil sa inyo. Alam ko kung gaano kadaling baliwalain ang mga bagay na ito. Sa loob ng maraming taon, ganoon din ang ginawa ko. Naniwala akong kumakain ako ng malusog. Sinimulan ko ang aking mga umaga sa prutas at sa mga inakala kong malinis na pagpili. Ngunit dahan-dahan nang hindi namamalayan na wala ang aking enerhiya at naramdaman kong wala sa balanse ang aking sistema. Sinimulan kong sisihin ang edad stress lahat, maliban sa katotohanang nasa aking plato. Ang ibinahagi ko sa inyo ngayon ang moing prutas na dapat iwasan sa umaga ay hindi likas na masama. Mapanganib lang sila kapag kinain sa maling oras at sa maling paraan, lalo na pagkatapos ng edad 60. Saging mangga-ubas, pinya orange juice pakwan, pinatuyong prutas, matatamis na mansanas, at ang mga mapanlinlang na fruit mix. Maaaring mukha silang hindi nakakapinsala, kahit nakakatulong, ngunit tahimik nilang ginugulo ang inyong mga hormone, sinisipsip ang inyong enerhiya, at inaalis ang inyong sigla bilang isang babae. Hindi po kayo sira, hindi po kayo masyadong matanda. Nagpapatakbo lang kayo sa lumang impormasyon. Ngunit ngayon, mas marami na kayong alam. At sa kaalamang iyon, maaari ninyong simulang buuin muli, hindi lang ang inyong almusal, kundi ang inyong kumpiyansa, ang inyong enerhiya, at ang inyong sigla. Sa susunod kong video, ipapakita ko sa inyo ang eksaktong mga prutas at pagkain na gumagawa ng kabaligtaran, mga pagkaing natural na nagpoprotekta at nagbabalik ng inyong hormonal balance. Dahil karapat-dapat kayong gumising na parang kayo ulit at nagsisimula ang lahat sa inyong unang pagkain. Ngayon, para sa pinakamahalagang aral sa buhay na natutunan ko bilang isang doktor at bilang isang babaeng dumaan sa landas na ito, kayo po ang pangunahing nagpapatakbo ng inyong sariling kalusugan. Hindi ito tungkol sa radikal na pagbabago sa isang gabi. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit at matalinong desisyon araw-araw na nagbubuo ng lakas at sigla na nararapat sa inyo. Ito ay tungkol sa pagpapalakas sa pamamagitan ng kaalaman. Huwag ninyong hayaang sabihin ni Numa na dahil lang yan sa edad. Panghawakan ninyo ang kontrol. Nagsisimula ito ngayon. Nagsisimula ito sa almusal. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, mangyaring ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino mang babae sa inyong buhay na maaring makinabang sa kaalamang ito. Mahalaga ang inyong paglalakbay sa kalusugan at hindi ninyo kailangang lakarin ito ng mag-isa. Mag-iwan po ng komento sa ibaba, tunay kung gustong marinig ang inyong mga saloobin o karanasan. At siguraduhing mag-subscribe para hindi ninyo mapalampas ang ating susunod na pag-uusap. Bawiin natin ang ating kalusugan ng sama-sama.